Ang pagbuo ng yaman at pagkakaroon ng financial freedom ay nagsisimula sa iyong mindset. Tamang mindset kasama ng mga taong nakapaligid sa iyo ay nagbibigay sa iyo ng malaking impact sa iyong financial success. Kapag pinaligiran mo ang sarili mo ng mga taong successful at madalas pinag-uusapan ay pera at business, naiimpluwensyahan nito ang mga habits mo at pag-iisip upang hanapin ang sarili mong tagumpay sa buhay. Ano ang opportunity fund? Hiwalay yun sa emergency fund. Yung emergency fund kasi ay para kung sakaling nagkasakit ka o nawalan ka ng source of income at di ka na makapagtrabaho. Ang opportunity fund naman ay para sa mga business o pang-invest sa mga opportunities. Kadalasan kasi ay may mga opportunity na lang na biglang dumarating sa buhay natin na napapalagpas dahil wala tayong sapat na pera para i-grab ito. Tulad na lang kung sakaling may magbenta sa iyo ng lupa sa murang halaga o business na may potensyal na kumita. Di man ako masaya sa lahat na nangyayari sa buhay ko ngayon, ngunit masaya ako na may kakayahan akong baguhin ito. Ang hirap talaga maging OFW. Yung tipong may problema ka na nga sa abroad, tapos yung problema sa Pinas ay problema mo pa rin. Ay, buhay nga naman. Kapag paubos na ang pera, saka mo lang maiisip na magtipid. Kumusta? Magiging successful ka rin someday. Konting tiis pa. Pangalawa ay isa lang ang source of income. Explain ko ito sa pamamagitan ng isang example. Tingnan nyo ang dalawang lamesang ito. Isipin nyo na ang bawat paa nito ay ang source of income mo. Sa unang lamesa kapag tinanggal mo ang isang paa ay babagsak ito. Pero sa pangalawang lamesa na may 4 na paa, kahit tanggalin mo ang isa ay tatayo pa rin ito. Ganyan din ang pwede mangyari sa iyo. Kung nakarely ka lang sa isang source of income at nawalan ka ng trabaho abroad, ay pwedeng gumuho ang finances mo at yung pamilya na umaasa sa iyo. Nakasanayan kasi natin mga Pinoy na umasa lang sa isang source of income at yun ay ang sweldo mo. Pero mali ito lalo na kung OFW ka kasi di mo alam yung takbo ng kumpanya mo at pwede kang palitan na mas bata at may mas mababang sweldo dahil na rin sa taas ng competition abroad. Kaya dapat ay turuan mo yung sarili mo at yung pamilya mo sa Pilipinas na gumawa pa ng ibang paraan para kumita ng pera. Para kung sakali mawalan ka ng trabaho abroad, ay may mga bagay pa rin na makapag-provide sa iyo ng income. Pwede kayong magsimula ng business, magtinda ng kung ano-ano, maging freelancer at marami pang iba. Palagi mong paalala sa sarili mo na oras lang ang namamagitan sa iyo at sa tagumpay na pinapangarap mo. Magtiyaga ka lang at darating din ang success sa buhay mo at papasalamatan mo ang sarili mo dahil hindi ka sumuko. Kapag naman nakaluwag-luwag ka sa buhay at nakaramdam ng konting tagumpay, bumawi ka sa mga taong naging mabuti sa iyo, sa mga taong di nagbago at tinulungan ka sa oras ng kagipitan mo. Huwag kang sobrang tipid sa sarili mo tapos todo tulong ka naman sa iba. Dahil ang hirap kapag nagkasakit ka at wala kang ipon tapos yung mga dating tinulungan mo ay pabigat na lang ang tingin sa'yo at ayaw ka ng tulungan. Kaya bago ka tumulong sa iba, mahalin mo muna ang sarili mo. Huwag mong isipin kung ano ang maaaring mangyari sa isang buwan, huwag mo ring isipin kung ano ang maaaring mangyari sa isang taon. Mag-focus ka muna sa 24 hours ng buhay mo sa harap mo ngayon at gawin ang iyong makakaya para mapalapit sa gusto mong marating. Itanim mo sa isip mo na ang trabaho ay trabaho, maging doktor ka man o janitor. Kaya wala kang karapatang maliitin ang trabaho ng iba dahil lang sa mas malaki ang sweldo mo. Tandaan mo na lahat tayo ay nagsusumikap para may pambili ng pagkain at pambayad ng mga bills para sa ating pamilya. Trivia time, alam mo ba na pwede ka magbayad ng utang kahit hindi ka sinisingil? Di lahat ng tao na kumikita ng mas maraming pera kaysa sayo ay mas matalino pa sayo, pero may nalalaman sila na skill na di mo alam. Kaya evaluate mo uli ang iyong mindset at ang skill set mo at maghanap ng mga resources na makakatulong sayo, mapalibro man yan, podcast, seminar o online courses. Gawin mong priority na madagdagan ang value mo. The more value na mai-offer mo, the more na maraming willing na bayaran para sa value na kaya mong i-provide. Yung tukso na bumili ng bagong phone, tablet o laptop ay mahirap tanggihan. Yun nga lang, ang mga upgrade na ito ay mabilis na uubusin ang budget at ipon mo. Sa pamamagitan ng pagtsatsaga sa device na gamit mo ngayon, as long as possible, mas makakapagtabi ka na mas marami pang pera every year. Ilaan mo na lang ang pera na ito para sa iyong mga financial goals, emergency funds, o yung pag-i-invest mo para sa iyong future. Yung amount na kaya mong ipunin ay isa sa pinakamalaking batayan ng iyong future wealth kasi ang pinaka-importante ay kung paano malalagpasan ng income mo ngayon ang iyong living expenses. Di yan nakadepende sa laki ng kinikita mo kundi kung magkano ang kaya mong itabi at i-invest. The bigger the amount na kaya mong itabi ngayon, mas malaki ang chance na lalago ang future wealth mo.
Ang lahat ng maliliit na aksyon na ginagawa mo upang makapag-ipon at palakihin ang iyong yaman ay isang sign ng tagumpay. Maging pagtitipid man ito sa mga bagay na di mo kailangan, maghanap ng paraan para kumita ng extra, o maging maingat sa paggastos ng pera. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng patience at consistency, unti-unting lalago ang ipon mo palapit sa iyong saving goals. Ang isang malaking hadlang sa iyong pag-iipon ng pera ay ang iyong mga gastusin. At para sa karamihan ng tao, isang dahilan dito ay ang impulse shopping. Ito na ang pagkakataon para mag-implement ka ng time-based rule. Ganito yon, kung may gusto kang bilhin, magbigay ka muna ng oras bago mo bilhin ang bagay na yon. Pwedeng mapa 48 hours, isang linggo o kahit isang buwan bago ka bumili ng bagay na gusto mo. At malamang habang naghihintay ka, ay baka ma-realize mo na di mo naman talaga kailangan ng item na yon at matipid mo pa ang pera mo. Medyo masakit ang sasabihin kong ito, ngunit napakatotoo nito. Para sa mga OFW, isipin nyo rin ang sarili nyo. Although mahalaga ang pagbibigay tulong pinansyal sa inyong mga kamag-anak at ibang tao, ngunit tandaan na mahalaga rin ang pagmamalasakit sa sarili at pag-iipon ng pera. Tandaan nyo na kilala lang kayo niyan kasi may pera kayo ngayon. Pero once na naubos yan, yung pera mo, at wala ka nang maibigay, tatablahin ka rin yan sa bandang huli. Di man ito nangyayari sa lahat, ngunit nangyayari ito sa karamihan ng kababayan natin. Wala daw yung mayaman sa pagiging empleyado. Actually, akala ko rin ito dati, hanggang sa makakilala ko ng mga taong yumaman na nagtatrabaho para sa iba. Sa panahon kasi ngayon ng social media, lahat gustong kunin ang atensyon natin. Tingnan mo, yung kadalasan nagsasabi nun ay yung may mga business o investment na ino-offer. Ang nangyayari kasi, lumalabas na kesyo nagtatrabaho ka para sa iba ay wala ka ng pag-asang umasenso sa buhay. Ngunit isipin mo, magkakaiba tayo ng pananaw sa buhay. May mga tao kasi na gusto lang ng security, ng pagkakaroon ng sweldo, at may mga tao naman na madiskarte at kaya magnegosyo o may nakitang opportunity. Although di ka naman talaga basta-basta aasenso sa pagiging empleyado, pero ito ay isang magandang simula na makapag-ipon, magkaroon ng experience, at magkaroon ng connections kung sakaling gusto mo na magsimulang magnegosyo. Ito ang katotohanan. Ang taas kasi na expectation natin sa mga OFW na umuuwi ng Pilipinas. Nasa isip ng mga Pinoy na kapag OFW ang umuwi, dapat may pasalubong, dapat handang manlibre, at mag-outing kasama ang buong angkan, at higit sa lahat, dapat may pera. E paano naman ang gagawin ng kawawang OFW kung panay padala na nga siya sa pamilya niya sa Pilipinas, tapos pag-uwi ay gusto may pera pa rin na ilalaan para sa mga kamag-anak? Time and time again, ang dami kong nakikilalang OFW na umuwi ng mga nakasuot ng gold at bagong sapatos, then pagbalik at kinamusta ko ay na-arbor na daw ng mga kaibigan niya at mga kamag-anak yung mga dala niya pauwi. Nakakainis isipin ang ganitong ugali ng mga Pinoy. Pwede bang umuwi ang isang OFW para makapagpahinga at makapag-relax dahil na rin sa 2 taon na paghihintay na makapagbakasyon? Kaya kung uuwi man sila at hindi ka naambunan ng pasalubong, well, sana ay maintindihan mo at wag mo silang tawaging madamot. Ano nga ba ang reason kung bakit maraming mayaman ang simple lang? Sa kabila ng kanilang financial capacity, nauunawaan ng ilan na ang material na bagay ay hindi ang pangunahing sukatan ng kasiyahan. Ang pagpili na maging simple lang ay naglalarawan ng kanilang pangarap na mas maging malaya sa mga komplikasyon ng materialismong lipunan. Mas pinipili ng ilan na maglaan ng oras at atensyon sa mga bagay na tunay na nagdudulot sa kanila ng kasiyahan, tulad ng malapit na relasyon sa pamilya, simpleng pamumuhay, at pagbibigay ng tulong sa kapwa. Ang pagpili na maging simple ay isang pahayag ng kanilang pangarap na magkaroon ng mas makabuluhang buhay na puno ng kasiyahan kahit na may kakulangan ito sa luho o extravagance. Sa ganitong paraan, mas nakakamtan ng ilan ang mas malalim na kahulugan ng tagumpay at kasiyahan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng simpleng pamumuhay. Ito lang naman sa opinyon ko. Tandaan mo na traidor ang buhay. Bigla-bigla na lang itong nagbabago. Pwede ngayon ay okay ka, malakas at kumikita ng pera, then bukas ay may emergency like maaksidente ka, ma-stroke at mawalan ng trabaho. Kaya kung maaari lang ay maging handa. Huwag maging kampante na everyday ay magiging okay. Di ko naman ibig sabihin na magtanim ka ng takot at maging praning. Ang ibig ko lang sabihin na habang tumatakbo ang buhay, mag-ipon at mag-isip ng mga paraan na pwedeng pagkakitaan. Mas mabuting maging handa kaysa magsisi sa huli. Napakaraming Pinoy ngayon ang iniisip na ang solusyon sa problema nila sa pera ay kumita pa na mas maraming pera.
Kung ito ay totoo, bakit maraming tao ang nakakatanggap ng malaking halaga ng pera, like nanalo sa loto o nakatanggap ng malaking sweldo, at naghihirap pa rin? Sure, ang pagkakaroon ng maraming pera ay malaki ang maitutulong, ngunit ang pinaka-importante ay kung paano mo i-manage ang pera mo. Kung di mo kayang i-manage ang 10,000 pesos, di mo rin kayang i-manage ang 100,000 pesos. Tandaan na lahat tayo ay may money habits at kailangan nating i-evaluate ang ating kinikita at ginagastos natin mapa-monthly o weekly man ito. Ano nga ba ang inflation? Ito ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin o ng mga serbisyo. For example, ay itong pizza na ito na nagkakahalaga ng 100 pesos. Then next year ay tataas ang presyo nito ng 7% at ang presyo nito ay magiging 107 pesos. Kadalasan ay nangyayari ito sa lahat ng bilihin. Kaya kung ang sweldo mo ay di magi-increase ng at least 7% every year, well, ibig sabihin lamang nito ay mas nagiging mahirap ka pa. Pero kung bibigyan ka naman ng 7% increase sa sweldo mo, ay baliwala din ito kasi di rin naman nagbago ang sweldo mo kasi nakisabay ka lang sa inflation o sa pagtaas ng mga bilihin. Kaya para malabanan ng inflation, dapat ay humingi ka sa boss mo ng mahigit 7% increase sa sweldo mo, which is napaka-imposible naman. Kaya dapat matuto tayo mag-invest ng pera, yun nga lang ay di naman lahat ay kaya mag-invest dahil na rin sa takot sila malugi ang perang in-invest nila. Be humble at magkaroon ng sense of gratitude. Mahalaga rin magpakumbaba at magpasalamat sa mga pagkakataong binibigay sa atin upang kumita ng pera. Although hindi lahat naman ng pera ay maaari mong makontrol o mapredict, pero dapat itanim natin sa ating isip na magpahalaga sa bawat perang iyong natatanggap at maging masaya sa mga bagay na hindi nabibili ng pera. Tandaan na mahalaga magkaroon ng balansing buhay. Huwag maging masyadong obsessed sa pera at huwag pabayaan ito na maging sentro ng iyong kaligayahan. Mahalagang alagaan din natin ang ating relasyon, kalusugan at mga pangarap at hindi lang puro pera. Tandaan mo na may dalawang uri ng utang, utang para sa asset at utang para sa liability. Wala naman masamang umutang kung ito naman ay para sa kinabukasan mo at makakatulong sa iyo sa hinaharap, tulad ng uutang ka para sa edukasyon mo o para sa negosyo mo. Ngunit bago ka umutang, ay dapat alamin mo rin kung hanggang magkano lang ang kaya mong bayaran, kung gaano kalaki ang interes, at kung gaano mo kabilis mababayaran ito. Ang utang naman para sa liabilities ay kung uutang ka lang pambili ng bagong cellphone o bagong sasakyan kahit may nagagamit ka pa naman at wala naman itong balik na value o pera sa hinaharap. Bawasan ng paggastos ng pera dahil lang sa nakasale. Ito ang kadalasang na-experience natin. Yung tipong nakakita ka ng bagong gadget o stylish na bag na ibinebenta sa once-in-a-lifetime discount price, ngunit kung ang pagbili ng bagay na ito ay di naman talaga kasama sa plano mo, then wag mong bilhin ito. Kapag bumili ka ng isang bagay ng biglaan dahil lang sa nakasale, kadalasan ay napapagastos ka pa ng malaki ng higit sa budget mo. Ang tawag dito ay impulse buying. At dahil lang naging masaya ka lang saglit nang mabili mo ang bagay na yun, maaari namang itong ikasira ng financial life mo. Maraming tao ang may lotto mentality. Umaasa sila na maaayos ang problema nila sa pera sa pamamagitan ng biglaang pagkakaroon ng maraming pera na di naman talaga nila pinagtrabahuhan o pinaghirapan. Ngunit ang pagbili ng tiket ng loto araw-araw ay di isang siguradong paraan para umasenso at yumaman. Sa katotohanan, ang pagiging financially educated ay ang daan para yumaman. Kailangan din ito ng tiyaga, disiplina, diskarte at consistency. Para makuha mo ang yaman na bagay sa iyo, dapat muna maging karapat-dapat ka dito. Kung di mo kayang i-manage ang paggastos ng 1,000 pesos, then ibig sabihin lang ay di mo rin kayang i-manage ang 100,000 pesos. Di ka biglang matututong humawak ng pera sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng maraming pera. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao na biglang yumaman tulad ng mga tumama sa loto o nakatanggap ng malaking bonus ay biglang naubos ang pera nila. Financial literacy ay hindi natututunan dahil sa yumaman ka o bigla ka nagkaroon ng maraming pera, kundi ang yaman ng isang tao ay mula sa pagiging financially literate nito. Dapat ay umiwas ka sa maliliit na gastusin. Yung paisa-isang stick mo na sigarilyo o yung pagbili mo ng soft drinks araw-araw, kapag tinotal mo yan, lahat ng ginastos mo sa maliit na bagay na yan ay mag-a-amount sa isang malaking halaga. Sa pamamagitan pag-iwas sa mga gastusin na ito, ay mas madali ka makakapaghulog ng pera sa alkansya mo. Gumawa ka ng grocery list mo kasi kung wala kang listahang ginawa at once na pumasok ka sa grocery o sa supermarket, ay most likely ay mapapagastos ka sa mga unnecessary na bagay na magre-result sa overspending at impulse buying. Kaya bago ka mag-grocery, be sure na may listahan kang dala at bilhin lang ang importante at ang kailangan.
Dalawang habit ng mga mayayaman na makakatulong sa iyo. Control your emotions. Ang mga mayayaman ay may control sa kanilang emotions. Dahil kapag hinayaan mo na kontrolin ka ng iyong emotion, ay pwede magresulta ito sa malaking pagkatalo. At pagdating naman sa pera, isa sa pinakamalaking emotion na nararanasan natin ay ang takot o fear. Lalo na kapag bumagsak ang stock market, karamihan ay gumagawa ng desisyon base sa kanilang emotions. Maglakad-lakad ka muna, matulog o mag-relax. Basta bigyan mo muna ng oras ang sarili mo para kumalma at reassess ang sitwasyon bago gumawa uli ng isang desisyon. Magbasa ng libro. Ayon sa pag-aaral, 88% ng wealthy people ay naglalaan ng oras para makapagbasa araw-araw. At di lang kung ano-ano ang binabasa nila. Karamihan ay nagbabasa ng mga biographies, personal development at self-help books upang madagdagan pa ang kanilang kaalaman kung paano pa yumaman at yumayaman ng ibang tao. Nagbibigay ito ng kakayahan na makita ang mga opportunities na di nakikita ng iba. Matapos bilhin ni Elon Musk ang Twitter, ay marami ang nawalan ng trabaho. Isa itong example na dapat ay financially at emotionally handa ka sa mga pagbabago. Narito ang dalawang paraan para mapaghandaan ang mga ganitong pangyayari. Una, magkaroon ng emergency fund. Alam ko, paulit-ulit kong sinasabi pero may reason kung bakit sinasabi ko ito. Dahil walang guaranteed sa buhay natin at di mo alam kung kailan ka mawawalan ng trabaho. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay magbibigay sa iyo ng peace of mind na kaya mong bayaran ang mga bills mo habang naghahanap ka ng bagong trabaho. Pangalawa, continue to learn. Ang matuto ng bagong skill lalo na kung related sa iyong career ay mas mabuti at malaki ang posibilidad para makakuha ka ng bagong trabaho. Walang masama na dagdagan mo ang kaalaman mo. Kung mawalan ka man ng trabaho, ay mas malaki pa rin ang chance mo na makakuha ng bagong trabaho na may mas malaking sweldo. Ang mga dating pagkakamali ay di naman ibig sabihin na wala ka ng pag-asa. Di naman ibig sabihin na nagkamali ka dati sa pag-handle ng pera mo, ay di ibig sabihin nito na wala ka ng pag-asang umasenso sa buhay. Kung bibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na matuto, magbasa ng libro at manood ng mga videos tulad nito, may pag-asa kang umasenso sa buhay at yumaman. Marami ang di nag-i-invest kasi natatakot sila kahit hindi naman dapat. Basta tandaan mo lang ang mga bagay na ito. Una, huwag kang mangutang para mag-invest. Pangalawa, umiwas ka sa emotional investing. Pangatlo, mag-research muna bago mag-invest. Pang-apat, umiwas sa mga get-rich-quick scheme. At ang panglima, tandaan mo ngayon ang pinakamagandang oras para mag-invest.